Lupercalia became Valentine's Day. Ano bang ginawa? Festival of Flora, goddess of flowers and spring, held in April to May. Yan original date. Featured flowers, dances, colorful clothing, and theatrical games. So, isa pang source dito sa Valentine's Day, hindi ko nalagay dito, iyon po si Father Valentin. Kaya po tinawag na Valentine's Day in honor of Father Valentin. Yan si Father Valentin ng Roman Catholic. Nag-same-sex marriage yan, nagkakasal yan sa parehong lalaki, parehong babae. Tapos, during that time, sa Roma, every February 14, magkita-kita doon yung gathering of the event yan sa Rome. Nagdala ng tsokolate ang kalalakihan at bulaklak. At pupunta ng mga kababayan doon. Tapos, remember, chocolate is aphrodisiac po yan. Tapos, flower becomes attractive to the women. So, nagpa-partner niyan sila. Ginawa niyan February 14. Tapos, isinama naman nila yung, kumbaga, combine. Pinagsasamang paganong kultura at practice, and it was called the Valentine's Day. And it was celebrated globally. Without, hindi naman nila inintindi na they are honoring God. They are honoring Roman God of what they are doing. Ano man yung All Saints Day? No? November 1 is a Christianized festival created by the Roman Catholic Church. Its deeper roots came from Parentalia, honoring dead ancestors. Okay? Lemuria, appraising restless spirits, o mga espiritu. Okay, ano pa? Festival of the Dead. Kaya po, mayroong All Souls Day, All Saints Day. At sineselebrate ng buong mundo. So, hindi po ito para sa kapurihan ni Abba Yahweh, mga kapatid. Okay? Honoring spirits of the deceased, these Roman and Celtic festivals are about honoring the dead, not about flowers or spring. Kasi flower yan. Pero ang pinaka-focus talaga nila dyan is yung para sa pag-honor sa mga dead. Bakit pinag-honor pa yung mga dead? Okay? Parang pinaranggalan pa nila. Ano pa? Parentalia, honoring dead ancestors closest to All Souls Day. The 9-day festival po kasi ito, February 13 to 21. Honored ancestors and departed family members. Families visited tombs, brought food, and prayed for the dead. O, di ba ginagawa? O, di ba? Anong ginawa natin noon, November 1? Pumupunta tayo sa sementeryo, nagdadala ng pagkain. Okay? Ikahan yun, nagdala doon ng pagkain. Adobong baboy noon. Diba? Tapos, lechon baboy, no? Doon, sa sementeryo. Pero yan po ay mga pagano na paniniwala. At hindi po ito katanggap-tanggap ni Abba Yahweh. Pero ginawa yan hanggang ngayon ng maraming tao. Sa tingin nyo, mga kapatid, natutuwa ba si Abba Yahweh? Hindi po ito. This feast, this pagan feast, it in any way does not glorify Abba Yahweh, but glorify the Roman God and also the Greek God. Tapos nag-influensya hanggang sa panahon ngayon. Tanggap naman na tanggap natin noon. Sige ka lang, Merry Christmas, mamamasko po, di ba? O yan. Tapos ang kukuripot niyo daw, mamigay. At grabe naman talaga pag nag-gift giving pa kayo, may exchange gift pa. Ang bata, hindi na makapag-pronounce, chin-chin gift na lang daw. Okay? Ano ba? Replacing Torah feast. O, ito po mga kapatid, Passover, ginawa po lang Easter. Di ba, mayroon silang Easter egg, Easter Sunday. O, hindi naman, bakit tawagin mong Easter? Passover po talaga ang tawag niyan sa Hebrew. Pero pinalitan po nilang Easter by the Roman Catholic. Ang Feast of Trumpet, tinanggal. O, mayroon ba nag-celebrate ng Feast of Trumpet sa Christian religion? Kahit sino dyan? Wala. O, Day of Atonement, tinanggal din ang Day of Atonement. Feast of Tabernacle, tinanggal din. So wala na. Hindi na inaalala yung pagtira ng mga ninuno natin sa kubol, sa tent. Tayo na lang ang nag-alala. Nakailang Feast of Tabernacle na tayo? 4, 5? O, di ba? Sila, wala pa. Hindi pa nila naranasan. Tinanggal po kasi. Wirsahan po ito. At yung pagtanggal niyan, paano? By virtue of counsel, and out of that counsel, they will pass what they call the canon law. O, may number yung canon law nila. Okay, kung baga, sa batas man natin, Republic Act, ang Senate at saka Congress,
may bill ang Congress, may bill ang Senate, tapos magkaroon sila ng bilateral, mag-join ang session, ang Senate and Congress, magbutuhan. Yan po ang parang council, no? And then, nagkaroon ng batas, may Republic Act, parang gano'n, may number. Doon din yan ginaya yung canon law. Doon po naka-influensya. At yan po ay canon law. Batas po yun. At wala pong ang mga ninuno natin doon, kailangan sumunod kasi it's a canon law by the Romans. So kailangan siyang ipapatupad. Kaya nahihirapan. Kumbaga, puwersahan, talagang nakalimutan. Maaari siguro mga kapatid, yung mga nakasurvive, ito talagang hindi tapat na sumunod. Yung tapat na sumunod, patay-patayan yun sila. At mayroon sigurong iba, tumakas, nakapunta sa bansang Upir. Mga bloodline natin yun. Doon po tayo nanggagaling. No? Hindi na natin matukoy. Pero most likely, there are those who leave Jerusalem, venture into East. Malay natin, mayroon talagang sinulat ang mga pahayag noon na kailangan pumunta sa East just to survive. Pero wala na available writings niyan. Bakit? Tayo naman ang branch of Levi na lumutang, na lumabas sa panahon ngayon. At sinasabi po natin, ito ang ginagawa ng Roman Catholic. Okay? Tapos yung Sabbath, anong ginawa sa Sabbath? 7th day, ginawang Sunday. Tapos saan ito? Nababasa ba ito sa New Testament? Yes, nakalagay ito sa New Testament. The apostles daw celebrated the Sabbath on the first day. Diba? Sila lang din. And then, sino pa ang sumulat doon sa New Testament? Sila din ang gumagawa na sila din. Napag-usapan natin yung council nun kung ano ang gusto nilang ilagay. Just they decide anong gusto nilang ilagay doon sa tinatawag nilang Canon Bible. And that Canon Bible is very powerful. Bakit? Ang daming naging milyonaryo, marami din nagiging slave, marami din naghirap, marami din nagpatayan, at hindi nagkaunawaan dahil sa Biblia. Imaginin mo, logic, ang Biblia, sinasamba si Kristo, hindi sila nagkaintindihan. Diba? Iba-iba din paniniwala nila. Alam mo, kasi ganito yun, ang kay Satan, wala siyang pakialam na mag-away-away yan, kanya pa rin yan. Humiwalay ang Eastern Church, which is called later Eastern Orthodox Church, versus sa West in Rome. Wala pakialam si Satanas dyan, kasi kanya pa rin yan. Tapos nagkaroon tayong Protestant, nagkaroon tayong Methodist, Baptist, Adventist, LDS, iba pa. Wala siyang pakialam dyan, kanya pa rin yan. Katagumpayan pa rin yun ni Satanas. Because that is the way na gustong gawin ni Satan, makalimutan at hindi makilala ang pangalan ni Abba Yahweh. Pero sa panahon natin ngayon, kinikilala po natin si Abba Yahweh, sinasamba po natin. Kaya naninindigan po tayo, pronounce po natin na ang hari ay si Abba Yahweh, ang tagapaglikha, ang creator ay si Abba Yahweh, ang savior ay si Abba Yahweh, ang redeemer ay si Abba Yahweh, ang hari ay si Abba Yahweh. Hindi man yan. Makikita mo pa doon sa ano. Ang nakalagay doon sa Biblia, si Lord si Christus na, hindi na si Abba Yahweh. And that is a product of a Roman influence. Okay? Ano pa? Pinapurihan upang kilalanin ang buong mundo at ika'y masamba't maparanggalan. Ang buhay at kalagayan naming hindi maaro. Ngayon ay alam na namin ang dahilan. Hindi mo nilimot kailanman, Abba Yahweh. Pinahalagahan mo ang bawat mong salita. Mula sa umpisa ay aming nalaman ang lahat. Ito ay nakabakas sa kasaysayang nakasulat. Kahit ito ay itinago at kami kanilang binulag, hindi kami naubos ang tipan sa dugo namin. Nababanahan